Gaganapin nga po mga idol bukas ang do or die Game 7 ng Boston Celtics at Philadelphia 76ers sa Boston. Kaya hindi na nakakagulat bakit ang Celtics pa rin ang liyamado. Pero hindi kagaya sa nakalipas na laban, medyo kabado nga ngayon ang Boston dahil sa beatable nga ang kanilang team sa kanilang home court ay hindi rin naman ngayon 100% ang kanilang star player na si Jason Tatum. Ayon sa kinumpirma ni Shams ng ESPN, nagkaroon na naman nga ito ng isa na namang calf injury sa kanyang binti. Ang ganyang natamong bagong injury, hindi nga po sa naoperahang binti na isang magandang balita. Pero sa kabila niyan, delikado pa rin ang kanyang kalagayan dahil alam nga ninyo, bago magtamo ng Achilles tear si Tatum, nagkaroon muna nga siya ng calf injury. Ito ang sanhi bakit nagkaroon siya ng mas malalang injury. Kaya ngayon nga pong nagkaroon na naman ito ng bagong calf injury, nangangamba ang team at ang mga fans na kapag puwenersa nitong maglaro sa Game 7, maaari nga pong mangyaro muli ang natamo nitong injury sa kanyang kaliwang binti. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo, matapos ngang matalo ang Los Angeles Lakers sa Game 4 at Game 5 laban sa Houston, puro batikos ang kanilang natanggap mula sa mga fans at analysts. Nagsilabasan nga ang mga haters na matagal nang hinihintay ang pagkatalo at pagbagsak ng Lakers, lalo ni LeBron. Mismong si Stephen A. Smith nang nagsabi bago magsimula ang Game 6 na maipapanalo nga daw ito ng Houston Rockets at mabipuwersa ang do or die Game 7. Ngunit ilang oras lamang mula nang batikusin nila ang Lakers, bigla na lang nga itong nanahimik simula umpisa pa lang ng Game 6 matapos matambakan agad dito ang Rockets 98-78 sa pangunguna ni LeBron James 28 points at si Rui Hachimura 21 points. Halos lahat ng ginawang prediksyon ni Stephen A. Smith sa serye, hindi man lang tumama, na isang malaking sampal sa kanya ni LeBron James na hindi dapat maliitin si LBJ sa kabila ng kanyang edad. Samantala, nagkaroon nga sana mga idol ang Cleveland Cavaliers ng tsansang tapusin ang serye sa Game 6 laban sa Toronto Raptors, ngunit nasayang lang naman nila ang ganitong klaseng pagkakataon matapos sila ditong matalo 112-110. Nagawa nga ito ng Raptors nang maipasok pa ni RJ Barrett ang kanyang game-winning 3-pointer sa huling segundo ng overtime. Dahil dyan, napuwersa nga nila ang Game 7 sa serye at gaganapin rin naman ito sa Cleveland. Kaya hindi na nakakagulat na kahit man talo ang Cavs, sila pa rin naman ang nananatiling liyamado. Pero hindi rin naman dapat maliitin ang Raptors, gayong dahil nagawa nilang game-winning shot, hawak nga ng team ang momentum sa serye at magagamit nila ito para maipanalo ang Game 7. Kaya expected na nga ninyong magiging pisikal ang laban na ito sa kanilang do or die game. At kung sino ang mananalo ay kakalabanin kung sino rin ang mananalo sa serye ng Detroit Pistons at Orlando Magic na meron ring Game 7 sa susunod na araw.